Alright, LS Vlog. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon na ito na nga, missile daw ng China or supersonic missile ng China nakatutok na daw sa Pilipinas. Ito na. Ang gabi, Pilipinas kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines o AFP na seryoso ang mga impormasyon na sinabi ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa umano'y mga nakatutok sa bansa ang hypersonic missiles ng China. Ayun mga kaibigan, na hypersonic missile ng China. Okay, nakatutok na sa Pilipinas. At dahil dito, makikipag-ugnayan sila sa senadora upang makakuha ng karagdagang detalye. Lalo na at nakasalalay rito ang seguridad ng bansa. Mamaya nali, kaya dagdag pa ng senadora, galit umano ang China dahil sa pagtatatag ng EDCA site sa bansa kasamang Estados Unidos maliban pa sa mainit na tensyon sa West Philippine Sea. Tumalan China, galit din ang Pilipinas sa China. Kunin natin ang live report ni Mark Gabriel. Mark. Alright, continue lang mga kaibigan ha. Alex, ayon kay Senador Amy Marcos, 25 lugar dito sa bansa nakatutok itong mga missile, hypersonic missile ng China. Kasama raw dyan ang 3 lugar, kabilang ang Batanes, ang Subic at ang Ilocos, kung saan daw nakadeploy yung BrahMos missile ng Pilipinas. Ilocos, Subic, ano yun? Itinuturing ng AFP na seryoso ang pahayag ni Senadora Amy Marcos. Kasi nga itong nag-bulgar mga kaibigan na si Senadora Amy Marcos, sinabi niya na confirm na nakatutok na nga ang missile. Ayun natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talagang mainit ang ulo. Usap-usapan ngayon ang mga impormasyon na inihayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang social media account kaugnay sa umano'y planong pag-atake ng China sa bansa. Galit daw ang China dahil sa pagtatatag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa kasama ang Estados Unidos. Dagdag pa raw dyan ang mainit na sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Natakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ay ganoon, ibig sabihin ni Ma'am Amy Marcos, hindi mga sundalo ng China ang lulusob sa Pilipinas, kundi supersonic missile. Oh, mahirap yan. Ang problema, wala yata tayong Iron Dome. Ang plano. Ayon pa sa Senadora, nakatutok na ang mga hypersonic missile ng China sa 25 lugar sa bansa. Kasama umano riyan ang Batanes, Subic at Ilocos, kung saan nakapwesto ang BrahMos missile na nabili ng Pilipinas sa India. Sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Masyado akong ninervyos kasi akala ko... Ay ganon, ibig sabihin, confirm yan, Senadora, hindi kaya ng US na depensahan ang Pilipinas? Kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase? Ang Armed Forces... Durog daw, sabi niya. Okay. Ibig sabihin, ang supersonic missile, pag tumama sa Pilipinas, 25 location, naka-deploy na, ay nakatutok. Ibig sabihin, durog ang Pilipinas? Sonic missile. Masyado akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Yung mga kaibigan na durog daw. Okay? Ibig sabihin, durog ang Pilipinas pag tinamaan ng supersonic missile ng China. Oh na. Ano bang klase? Ang Armed Forces of the Philippines itinuturing daw na seryoso ang mga impormasyon na inihayag ni Senator Marcos. Tama lang. Talagang dapat ito paghandaan ng Pilipinas kung nakatutok ng pala ang 25 missile, supersonic. Kasi yung supersonic missile, mga kaibigan, ginamit din ng Russia yan papunta sa Ukraine. Talagang pasok na sa pasok ang supersonic missile nila.
Pero dapat may pang ano ka. Ay, yung ginawa ng Ukraine, may pang ano sila, may pang depensa sila. Yung manual, pero ano ba yung tawag na rocket di magnet ba yun? Rocket. Pag nakikita nila yung mga supersonic missile, binabanatan nila. Kasi nga wala ring Iron Dome ang Ukraine. Pero ang Pilipinas, ang tanong, may Iron Dome ba? Pag ito ay ang China ay nagpaputok na ng supersonic missile, durog, kung sa durog. Pero mapipigilan mga kaibigan, mapipigilan yan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda silang makipag-ugnayan sa senadora upang makakuha ng karagdagang detalye. Handa po kaming makipag-coordinate at makipag-ugnayan po sa ating good senator, kay Madam Senator Amy Marcos po, upang makuha ang mga detalye at ang Armed Forces of the Philippines po ay makagawa ng nararapat na aksyon para masiguro po natin ang kaligtasan ng ating bansa. Tama, okay. Dapat pagandaan niya ng Pilipinas kung puro missile lang palang ipapadala at hindi sundalo nila. Kasi nga supersonic missile, sobrang bilis daw yan mga kaibigan. Sobrang bilis. At talagang pag tumama ay wasak, durog kung durog. Pero sa tingin ko, kayang paghandaan ng Pilipinas yan, yung mga ganyang supersonic missile ng China. Okay, sasalubungin ng rocket di magnet din. Yung pang depensa ng Pilipinas, siyempre galing din sa ibang bansa. Kailangan bumili ang Pilipinas ng mga pang depensa. Okay? Kasi nga, yung mga helicopter, tangke de gera, ay pagdating sa gera kasi mga kaibigan, tangke de gera, helicopter, useless. Okay? Kung mapanood nyo yung masusubaybayan nyo yung gera sa Ukraine, yung unang pinadala ng Russia, mga helicopter, ubos. Okay, madali daw tamaan ng helicopter. Tapos yung tangke de gera, ubos din. Okay, dahil sa mga drone. Dapat maraming ganun ang Pilipinas, mga drone at saka yung mga pang anti-rocket. Kahit manual lang. Okay, halimbawa wala tayong Iron Dome. Manual lang, parang basuka na nanghahabol ng mga missile na ganun. Sa ere pa lang sinasalubong na. Okay? Pero sobrang layo. Gagamit ang China ng barko. Okay? Ang pangwasak naman sa barko, drone. Okay? Drone. Yun ang nangyari sa about experience ng Russia at saka Ukraine. Drone ang pagkuha nila sa mga sa mga barko ng Russia. Kaya yung barko ng mga Russia, yung mga warship, hindi maka-move dun sa Ukraine. Sa Black Sea. Okay? Red Sea ba yun? Black Sea nga. Black Sea. Kasi nga, sinasalubong na sila ng mga drone. Dapat maraming drone ng Pilipinas. Ang ilang miyembro ng Japan House of Representatives na kasalukuyang nasa bansa, nakahanda raw magkaloob ng tulong sa Pilipinas. Yan ang maganda sa Japan. Okay? Talagang Japan mga kaibigan, may agreement yan Pag ginalaw nyo ang Pilipinas, papalag ang Japan. Kasi nga, yan ang agreement ng EDCA, okay? At saka US. Papalag sila pag bumanat na. Okay, ng missile ang China. Talagang China nito, pasaway, Upang hindi na maulit ang insidente sa Ayungin Shoal noong June 17, ngayong buwan inaasahang malalagdaan na rin ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Yan, malaking tulong. Maraming gamit ang Japan, kaya lang, nakasikret lang mga kaibigan, hindi lang inilalabas ng Japan sa mga social media kasi nga, mabibisto sila. Marami ring submarine ang Japan. High-tech. Na talaga namang sasabihin mo, mga kaibigan, halimbawa magkagira, Japan talaga. Okay? Japan ang number 1 tutulong sa Pilipinas. Kasi nga, ang Amerika, medyo malayo pa yan Medyo malayo. May mga sundalo na nga sa Pilipinas, may mga EDCA. Pero Japan ang pinakamalapit na bansa na susuporta talaga sa Pilipinas. Daw ito sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. This will be a very historic activity considering that the international community now understands a broad united front has to be put in place in order to check any attempts to disrupt the rules-based international order.
hindi lamang ito laban ng Pilipinas, ito ay laban ng ibang bansa. Tama. Huwag kayo matakot dito sa China na ito. Pananakot lang yan, nakatutok lang. Kunwari lang, nakatutok yung mga yan. Pero takot din yan. Okay? Sabi nila, babanatan na nila ang Taiwan. Hanggang ngayon, nakanganga. Paasa. Okay? Dahil ayaw rin nila ng gira, tingin ko. Okay? Na mablap lang. Mablap lang. Itong, kung halimbawa nakatutok, pananakot lang yan. Okay? Pero ito nga, yung intel report ni Senador Amy Marcos, possible nga na totoo na yun or totoo yun. Kasi senador ito mga kaibigan, hindi ito gagawa-gawa ng kwento lang, hindi katulad ng ibang marites na gumagawa. Sapagkat ang international law ang dapat manaig dito. Samantala, tumanggi naman ang AFP na magkomento sa pahayag ng Russia. Alam din yan, okay? Kaugnay sa muli nilang pagdevelop at pagdedeploy ng nuclear missile. Sa harap daw yan ang pagdadala ng kaparehong missile ng Amerika sa Europe at Asian countries, kasama na ang Pilipinas. Nako. Alex, tumanggi naman ang Department of National Defense na magbigay ng komento kaugnay dyan sa naging pahayag nitong si Senator Amy Marcos. Wala raw basihan yung paglalabas nila ng reaksyon dahil hanggang sa ngayon ay hindi raw nila nakikita o nababasa yung plano na sinasabi nitong senadora. Bakit alam na yung Senadora Amy Marcos na nakatutok na 25 supersonic ng missile? Ibig sabihin may contact sa China? Ganon. Alex? Dapat Mar, no? Kasi senadora siya mga kaibigan, mahirap ito maglabas ng japig-japig. Kasi pag sinabi nito na nakatutok na, kino-confirm nito. Ganon, ibig sabihin may ano siya. Na mai-communicate ni Senadora ito sa mga direct na mga ahensya ng pamalaan para sila mismong kumausap sa China kung totoo ba itong mga binabanggit ng Senadora. Tama, kausapin ng China, bakit nakatutok sa Pilipinas yan? May gira na ba tayo? Wala pa naman Nagkakaroon lang ng tension sa West Philippine Sea, bakit ganon, ganyan, nakatutok na agad, ano kayo? Ano kayo, lamang na agad, nakatutok, wala pa nga kami nakatutok sa inyo Pero kung halimbawa magkagira mga kaibigan, walang panalo dito, pares talo. Kasi nga bagsak pareho ang economy. Pagpalagay na durog ang Pilipinas, durog din ang China nito. Kasi nga pagtutulong-tulungan ito ng mga ibang bansa Kahit maliliit yung ibang bansa, pag nag-umpisa ng gira ang China, ay maraming galit dyan. Ay sigurado, pagtutulong-tulungan ito, durog ito mga kaibigan ng China. Tapos yes, na? Alex, kaya nga itong sa panig ng AFP sila mismo yung mag-reach out dito sa tanggapan ni Senator Amy Marcos para nga kumuha ng karagdagang detalye dahil sabi nga nila seryoso yung mga impormasyon na yan kung yan ay may katotohanan. Tama. Okay, seryoso talaga yan. Alright, ano masasabi niyo mga kaibigan dito sa supersonic ng China na nakatutok na sa Pilipinas? Kung sakaling China nga ay bumanat ng supersonic missile sa Pilipinas, ano na ang mangyayari? Durog ba talaga or talagang kaya depensahan ng Pilipinas itong mga supersonic na ito versus China? Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.